kulang pa ng 255,000. So dito po tutulong yung MAIP program. Mr. President, hindi po maiiba ang Philippine Geriatric Center sa kasalukuyang setup natin kaugnay ng PhilHealth at iba't ibang medical assistance program ng DOH na gaya ng nabanggit ko rin kay Senator Robin kanina ay sakop ng isang sinusulong nating panukalang batas tungkol sa medical assistance, Mr. President. Ito po ay magiging laan din po sa ating mga senior citizens sa Philippine Geriatric Center, Mr. President. So dahil DOH hospital rin po siya. Yes, Mr. So President. maaari siyang, aside from PhilHealth package, pwede siyang humingi ng tulong sa MAIP program Yes, Mr. para mas President. mababawasan po yung problema niya, yung out-of-pocket expenditures. Since DOH hospital po ito, Madam Sponsor, posible ho ba magkaroon ng malasakit center din dito? Dahil batas na po ito, Republic Act 11463 at DOH Hospital naman po. Nasa batas na pwedeng paglagyan ng malasakit center yung DOH Hospital na ito. At napag-usapan po natin kanina na pag umabot po ng 300,000 yung hospital billing niya, 45,000 lang sinagot ng PhilHealth. Sabi nyo nga, pwede siya lumapit sa MAIP program. Tutulungan siya ng hospital based sa assessment. At makakatulong rin po kung merong help desk po doon na pwede niyang lalapitan at hihingan niya ng tulong para mababawasan po yung out-of-pocket expenditures niya, Madam Sponsor. Sa ngayon po, Mr. President, kung ano yung setup po natin sa mga DOH hospitals para iabot yung medical assistance sa ating mga pasyente, senior citizens o iba pa, ay definitely ipagpapatuloy po natin yan. At kaya nga isinusulong yung ating panukalang batas tungkol sa Universal Healthcare Medical Assistance Program, Mr. President. So, pwede niyang lapitan rin yung help desk na Malasakit Center, Madam Sponsor. Kung ano yung setup sa ngayon at kung ano yung magiging setup sa future, anuman yung hugis niya, definitely, Mr. President, itutuloy natin yung pag-extend ng zero balance billing, yung MAIFIP at lahat pa po ng klase ng medical assistance, Mr. President. Kasi nasa batas po ng Malasakit Center na yung mga DOH hospital ay pwede pong paglagyan ng part po ng batas na ito, no, establishing Malasakit Center sa mga DOH hospitals. Malaking tulong nga po 'yon sa pasyente, lalong-lalo na po sa mga matatanda, no, na hindi na nila kailangan pumila pa sa PCSO para humingi po ng tulong. Lalabas pa sila ng hospital since qualified naman po yung geriatric center o geriatric specialty center na paglagyan rin po ng Malasakit Center, Madam Sponsor. As I mentioned, Mr. President, good gentlemen, kung ano po yung umiiral na forma sa ilalim ng DOH hospitals ng medical assistances natin sa ating mga pasyente, senior citizens o iba pa, whether zero balance billing or yung MAIFIP or yung assistance ng PCSO, PAGCOR, DSWD, magpapatuloy po iyon definitely. At pati po sa Philippine Geriatric Center. Pag naitayo na siya in 5 to 7 years, Mr. President. Under the law, Madam Sponsor, ng Republic Act 11463, required po ang DOH, no, to establish Malasakit Center sa lahat po ng DOH hospitals. At malaking tulong nga po ito sa mga pasyente, lalong-lalo na po sa mga senior citizens na hindi na sila makaawa, ay pera po nila yan. In fact, yung Malasakit Centers, wala naman po siyang sariling pondo. Ano po siya, umbrella, kumbaga structure po siya. Nandiyan na po yung PhilHealth, nandiyan sa loob ng kwarto. Kumbaga ito magkakatabing lamesa. Nandiyan na yung PhilHealth, nandiyan na po yung PCSO, nandiyan na po yung DOH pag tumulong through MAIFIP program, at nandiyan na rin po yung DSWD para sa pamasahe ng pasyente at pagkain na pwede nilang hingan ng tulong. So ang aking tanong, Madam Sponsor, magkakaroon ho rin ba ng Malasakit Center since required po ang DOH to establish Malasakit Center sa lahat ng DOH hospitals? Mr. President, good gentlemen, kung required pa rin sa 5 o 6 na taon mula ngayon, kung kailan
makukumpleto na at maitatayo ang Philippine Geriatric Center. Then, subject ang lahat ng DOH Hospital, pati ang Philippine Geriatric Center sa mga batas. And speaking of, ayaw natin na nagmamakaawa ang mga pasyente. Kahit para sa guarantee letter, ayaw nating nagmamakaawa ang mga pasyente. So, whether kasalukuyang center or yung maitatay yung sistema ng ating isinusulong na Universal Healthcare Medical Assistance Program, patuloy yung pagdaloy ng assistance na iyon sa ating mga pasyente, Mr. President. At naniniwala ba kayo na mas mapapabilis ang tulong sa kanila na hindi na nila kailangan lumabas ng hospital dahil nandiyan dyan na po yung help desk o yung malasakit center, Madam Sponsor? Naniniwala po ako, Mr. President at good gentleman, na anumang center yung nandun sa kasalukuyan, tulad ng nakaraang mga taon, o anumang setup na ma-finalize dun sa ating sinusulong na medical assistance program under Universal Healthcare, lalo na sa paglipas ng 5 hanggang 7 taon bago mag-ooperate ang Philippine Geriatric Center, ay magpapatuloy yon, iiral iyon. At lahat ng medical assistance para sa ating mga pasyente, senior citizens man o anumang edad, ay makukuha pa rin ng ating mga pasyente, maiaabot pa rin ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno, Mr. President. At dapat po ay walang pinipili. Dapat yung mga mahirap ang makinabang dito dahil pera po ito ng taong bayan. Lalong-lalo na yung mga senior citizens natin na wag natin na pahirapan. Andiyan dyan naman po yung setup na yan na mas madali nilang ma-identify, mas madali nilang guided po sila. Andiyan dyan yung help desk eh. Kaya nga po noon, kahit saan may naglalagay, iba't ibang mga departamento naglalagay sila ng help desk to guide them saan sila hihingi ng tulong. At ito naman pong Malasakit Center, sabi ko nga wala siyang sariling pondo, but it's a help desk na mag-guide sa mga pasyente o sa mga watchers na saan po hihingi ng tulong mula sa gobyerno. So yun po ang ating ina-emphasize rin po. Kasama na po dito sa Philippine Geriatric Center, Madam Sponsor, na isa rin to sa ating pinasa noong 18th Congress, itong batas na ito, na huwag po pahirapan yung mga pasyente, lalong-lalo na po itong mga senior citizens natin. Bigyan natin sila ng mas mabilis na paraan na hindi na po sila mahirapan pa. Lalong-lalo na po sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na kailangan pa nilang makaawa. Andiyan na po sa harapan nila. Yan na po yung naging setup. Huwag na natin pahirapan pa yung mga pasyente, Madam Sponsor. Opo, Mr. President. And at the same time, pangarap natin by the time na may Philippine Geriatric Center, 5 o 7 taon pa mula ngayon, may full universal healthcare na tayo. And kaugnay ng isang napag-usapan kanina sa good gentleman from Davao, mayroong pong konting project overview doon nga po sa Philippine Cancer Center na 20-story specialty hospital. So, meron po siyang proposed budgets para na rin sa 2027 hanggang 2028 at 2028 hanggang 2030 na significant din po. For 2027 to 2028, ang magiging proposed budget niya by that time ay 1.335 billion pesos, Phase 4. At para sa 2028 hanggang 2030, proposed budget po niya, Phase 5 ay 1.415 billion pesos. Ang ulat po ay yung Phases 1 and 2 status ay 55% work accomplished na. So at pwede ko pong ibigay ang iba pang mga detalye sa good gentleman from Davao, Mr. President, tungkol sa importanteng center na ito, Mr. President. Since nasa isang area po ito maitatayo, posibleng maitatayo, no? Hindi nyo pa alam kung saan talaga ilalagay. Opo. Medyo, if ever, wala nang space dito sa Metro Manila at lalagay ito sa probinsya. At, hindi ba mahirapan yung mga pasyente natin? May
may malalapitan ba sila para sa transportation assistance, Madam Sponsor? Pwede po nating pag-usapan yan, Mr. President, good gentleman, at bukod pa po sa posibleng transportation assistance, ang maigi po dito sa Philippine Geriatric Center ay hindi siya magiging stand-alone lamang. Dahil nga po, even before na maitatayo siya by 2028, targeted na kompleto na po yung specialty centers for geriatric care sa 82 na DOH hospital sa buong bansa. Bukod pa po sa libo-libong mga primary care facilities. Libo-libo po talaga dahil nitong nakaraang buwan lamang ng November 2025, mayroon na pong 2,704 na primary care facilities na yon. Siyempre gusto po natin na masalubong yung mga seniors natin doon pa lang sa primary care level habang maganda pa po ang kalusugan nila, or kung may karamdaman naman parang simple pa lang, mas madaling gamutin para hindi na kailangang umabot pa sa Philippine Geriatric Center bilang isang specialty hospital na, Mr. President. Yung tanong ko po kanina is kung sakaling pupunta nga sila doon sa maaring itayo na medyo malayo, nabanggit ko lang po itong transportation assistance, Madam Sponsor. Since sa Malasakit Center nga po, posibleng mabigyan sila ng DSWD ng pamasahe. So- Part naman po yun ng assistance ng DSWD. Kaya sinasabi ko po yun dahil nasa batas nga po, no, na maaring paglagyan sila ng help desk na maaari nilang lapitan. Yung current setup na yan ay malaking tulong po sa ating mga kababayan. Yung Malasakit Center help desk na yan, malaking tulong po yan sa kanila at wala pong pinipili yung sistema na yan. Ang nagdi-determine po dyan yung agencies po, DSWD, PhilHealth, PCSO, at ang DOH po, at ang social services or ito pong mga social worker po ang nagdi-determine sa pagbibigay po ng tulong sa kanila, Madam Sponsor. At wala pong pumipigil, Mr. President, good gentleman, na magpatuloy yung ganyang medical assistance, pati po sa pamasahe ng mga pamilya or nagbabantay sa ating mga pasyente sa maitatayong Philippine Geriatric Center, Mr. President. So malaking tulong po itong help desk na ito kung sakali magtayo sila doon, Madam Sponsor. Opo, Mr. President. In fact, kung integrated yung healthcare provider network natin, so ito po yung buong network ng facilities ng Department of Health, kung integrated na po ito dahil kung nakamit na po natin yung full realization ng universal healthcare, then yung transportation, pati nga po yung transfer, Mr. President, good gentleman, mula sa isang ospital o center papunta dun sa iba sa pamamagitan halimbawa ng ambulance. So consider dapat po kasama na po ito sa package of services, Mr. President. Alam naman natin, Madam Sponsor, na we are very far yet from the full implementation of the universal healthcare. Kaya nga po may MAIP ngayon, di ba, Madam Sponsor, dahil kulang talaga yung zero balance na sinasabi nila, layo pa po talaga. Punta kayo ng Philippine Heart Center ngayon, 70% yung charity. May 30% hindi po charity. Yung iba po hindi na po makaantay ng charity kasi 3 months yung pag-aantay nila. So pupunta po sila doon sa pay ward. Pagpunta nila sa pay ward, doon po yung excess. Hingi sila ng tulong sa babayaran. Hindi mako-cover po ng PhilHealth lahat. Yun po sinasabi ko na napakalayo pa natin ng full implementation ng Universal Healthcare Law. Ang layo pa, not even siguro sa loob po ng 5 taon. Unless na lang na talagang ibuhos po ng gobyerno. Ako, pabor po ako na walang pabor-pabor sa pagbigay ng tulong sa mga medical assistance. Pera po ng taong bayan, hindi na sila dapat magmakaawa dito na humingi ng tulong sa atin. At I agree with my colleagues here na dapat wala yung pipila pa sila rito. Diretso na po doon sa kanila. Kaya nga po tayo merong help desk na paglalapitan nila dahil hindi pa talaga fully covered po, Madam Sponsor. Hindi pa talaga nako-cover ng PhilHealth sa ngayon. At
halimbawa na lang po yung sa Philippine Heart Center. Ang haba ng pila, mamatay na yung pasyente kung antayin nila yung charity ward na libre. So pupunta sila sa pay ward. So kulang talaga yung pambayad nila, hindi ko cover ng PhilHealth, hingi sila ng tulong sa mga politiko at sa iba't iba pang mga ahensya. Naniniwala po ako na till now at alam ko marami rin pong naniniwala na ako para sa akin yung hindi porket isa ako sa nagsulong ng Malasakit Center ay para sa akin po sa taong bayan yan, walang pinipili po yan, Madam Sponsor. Para po yan sa Pilipino at karapatan po ng bawat Pilipino yan. Meron lang po silang isang help desk na lalapitan po na hindi na sila kailangan na makaawa. Wala naman siyang sariling pondo. Malaking tulong yan sa panahon. Kumbaga, convenient po yun sa mga pasyente at watchers na meron silang malalapitan at it will guide them, Madam Sponsor, ito pong Malasakit Center. Batas naman po ito na ipinasa po natin noon kanina. Napansin ko lang kasi na though nasa batas po ito, you refuse to mention the center. Hinalimbawa ko lang po na napaka layo pa natin sa full implementation ng universal healthcare. I am one with you sa ating layunin na wala na pong babayaran ng mga pasyente. Ang isipin na lang po natin dito parati yung kapakanan ng mga mahirap. Huwag na ho natin, sana iwasan na natin yung politika. Kung full implementation po ang UHC, I agree na hindi na po kailangan ng MAIFIP o ng MAIP program. Ibigay po sa mga mahirap, hindi na nila maaring kailangan ng tulong kahit kanino. Sa ngayon lang po talaga, napaka layo pa po ng full implementation ng UHC. At sana po ito yung magkaisa po tayo dito sa layuning ito na hindi po mahirapan ng mga taong bayan na humingi ng tulong sa gobyerno. Huwag po yung pahirapan pa. Ako naman po, Madam Sponsor, setting aside politics, naniniwala po ako na itong Malasakit Center naman po, wala naman pong pinipili. Pumunta kayo dun sa hospital, ang tinutulungan po nito, yung mga mahirap talaga na pasyente. At hanggang ngayon, kahit wala siyang sariling pondo, meron po silang help desk, kwarto, na pwede nilang lalapitan at it will guide them. Lumapit kayo sa PCSO, lumapit kayo sa DSWD para sa inyong pamasahe. Ito po sa PhilHealth, ito yung coverage ninyo. At kung kulang talaga, dyan po pumasok yung DOH na MAIFIP. Ako po, pabor ako na wala na sanang hingan pa sila ng tulong. Diretso na kaagad sa hospital billing. Yan naman po ang aking pinangarap na noon pa. At sana po'y masuportahan nyo rin po ang layuning yan. Alam ko naman, Madam Sponsor, napansin ko lang you refuse to mention the help desk or the center na ito po'y batas na ipinasa natin ng 18th Congress, Madam Sponsor. Mr. President, good gentleman mula sa Davao, nagkakaisa po tayong lahat dito sa Senado, pati kami ng good gentleman, dun sa progressive realization ng universal healthcare. Yun ang pinakapangarap sa lahat ng mga pangarap kaugnay ng kalusugan. At ito pong tinatalakay nating panukalang batas sa Philippine Geriatric Center ay kabahagi po doon. And ako, tingin ko kahit tumatagal yung progressive and full realization ng universal healthcare, ito ay posibleng-posible within these next several years. Wala pong imposible dahil tayo po ay nagpapatuloy sama-samang ipatupad at ma-realize yan. Kung maitayo natin ang Philippine Geriatric Center within 7 years or even if more, kasabay po no, nagsusulong tayo nung pinapangarap natin na universal healthcare na gaya ng sinabi ng good gentleman, diretso na sa ospital ang paghingi at pagtanggap ng ating mga pasyente at kanilang mga pamilya ng lahat ng medical assistance mula sa gobyerno. Ito man ay MAIFIP,
ito man ay galing sa DSWD, ito man ay galing sa PAGCOR, ito man ay galing sa PhilHealth. Ganon din po yung magiging sistemang kino-contemplate sa Philippine Geriatric Center na eventually hindi na kakailanganin yung binanggit na ah, guarantee letters. So, anuman yung center, anuman yung magiging setup, magiging isang importanteng bahagi siya na hindi mawawala sa Philippine Geriatric Center at makukuha ng ating mga pasyenteng nakatatanda at kanilang mga pamilya, Mr. President. Madam Sponsor, yung aking pong tinutukoy dito, kanina pa po, dahil sabi ko nga, napakalayo pa natin sa full realization or implementation ng universal healthcare. Ano lang po, reality check lang po ngayon sa mga hospital. Pag pumunta ka sa mga hospitals ngayon, ang laki ng hospital billing mo, hindi pa, ang layo pa po ng zero balance. Halimbawa na lang po, 300,000 yung hospital billing niya. Ang sasagutin ng PhilHealth sa ngayon, 30,000, 40,000. Hindi po maiwasan, lalapit po yan sa mga iba't ibang programa ng gobyerno. Since malayo pa tayo sa full implementation ng UHC, sinasabi ko lang po na magtulungan tayo. Hindi lang po para sa geriatric center natin. Sa lahat ng may sakit, sa lahat po ng may karamdaman no, sa mga pasyente. Talagang lalong-lalo na po yung mga matatanda na hindi na po kayang mag-antay ng 5 to 7 years. Reality check lang po. So, Okay. maaring, Madam Sponsor, maaring hindi na nila maantay yung full implementation ng UHC. Sa ngayon, gawan po natin ng paraan yung out-of-pocket expenditures natin. It applies po hindi lang sa geriatric center, sa cancer center, sa Philippine Heart Center, sa Kidney Institute, sa Lung Center, Children's Medical Center. Yan po ang totoong nangyayari ngayon. So, yung immediate needs po ng ating mga kababayan, immediate needs po ng mga pasyente ang dapat nating i-address po ngayon, Madam Sponsor. At huwag natin silang pahirapan. Kung merong current setup na pwede nilang lalapitan, humingi ng tulong, ay sana patuloy natin, guided natin sila at huwag na natin na lituin ang ating mga pasyente, Madam Sponsor. Mr. President, good gentlemen, klarong-klaro ko po ang panukalang Philippine Geriatric Center at lahat ng magiging components niya, kasama na po yung medical assistance sa ilalim ng universal healthcare system. In fact, kung malakas po yung primary healthcare natin tulad sa sinusulong nating universal healthcare, hindi nga need magpa-ospital dahil malakas yung ating local health systems. Kaya po, pinopropose maitayo yung Philippine Geriatric Center sa 5 hanggang 7 taon pa ay precisely, gaya ng napag-usapan namin ng good gentleman kanina, para i-prioritize yung pagtatayo ng 33 specialty centers for geriatric care sa buong bansa at libo-libong mga primary care facilities. At ito pong Philippine Geriatric Center, magsisilbi po siya hindi lamang sa mga senior citizens or yung talagang super seniors. Kahit pa nga wala pa sa 80 or 70 or 60, pero kung may geriatric condition, early onset halimbawa, ay pwede rin siyang paglingkuran dito. So, kumbaga, hindi lang ito yung sinusulong ng Senado na health initiative. In fact, lahat-lahat sabay-sabay nating isunusulong dahil nga gusto nating maitayo yung universal healthcare system. At kasamang-kasama po doon, yung ngayon pa lang, lahat ng medical assistance na maipaabot sa ating mga kababayan sa pinakasimpleng at hindi mahirap na paraan na diretso na lang sila sa ospital. Yun po ang ating isinusulong, Mr. President. Pati dito sa Philippine Geriatric Center, Mr. President. Moving on, Madam Sponsor, I took note of the suggestion of Senator Pia Cayetana during her interpellation to establish a hostel or dorm-like facilities for the watchers of the patients.
Mr. President, I would like to also put on record that I have been sponsoring this kind of facilities. Ito po yung halfway house na meron pong pagsamantalang matutuluyan o pahingahan po ang ating mga watchers. Kaya napansin ko po dyan sa PGH na nag-aantay po ang mga watchers nasa sidewalk habang nag-aantay sa kanilang mga pasyente. Diyan po sa sa Quirino Memorial Medical Center, even in Davao, meron din pong mga watchers na nag-aantay sa sidewalk. Kawawa naman yung mga watchers while waiting for sa kanilang mga pasyente nakaupo sa sidewalk. So meron pong mga halfway house na itinayo, including sa PGH, na yung pwedeng lumabas na ng mga pasyente, pwede muna magstay doon sa halfway house. Yung mga watchers pwedeng makaupo, pwede sila magluto doon o makapagpahinga. Lalong-lalo na po sa mga probinsya na uwi pa ng Region 1, it will help decongest rin po the hospitals tulad ng PGH. Kung yung mga pasyenteng pwede nang mag-out at hindi pa pwede mag-travel, doon muna sila maninirahan sa mga halfway house. Pwede ho bang masama rin po ito sa Philippine Geriatric Center? Is this possible to be included in the bill? Na lagyan rin po sila ng halfway house, lalong-lalo na yung mga matatanda na hindi pa pwede mag-travel, na kailangan mo nang magpahinga pero pwede na silang lumabas ng hospital. It will help decongest the hospitals. Yung hospital beds magagamit sa ibang pasyente na nangangailangan po ng pagpapagamot, Madam Sponsor. Hindi lang po possible, Mr. President, good gentleman, kundi very probable dahil kasalukuyan nga, meron po kaming dinraft na committee amendment batay po sa proposed amendment ni Senator Pia tungkol sa age-friendly amenities and facilities of the Philippine Geriatric Center. At iniintay lamang po namin ang approval niya ni Senator Pia sa proposed, sa draft namin sa amendment niya, Mr. President. That is all, Madam Sponsor. Mr. President, sa pamamagitan po ng Philippine Geriatric Center na ito ay masisiguro natin na magkakaroon ng isang pasilidad na nakatuon po sa pangangailangan ng ating mga lolo at lola. I understand the challenges that our elderlies face, and I'm fully aware of the responsibilities that come with ensuring their well-being. We must establish facilities that ensure the delivery of health and welfare services and comprehensive care for the old. At lalong-lalo na po yung sa ipinasa nating Regional Specialty Center, dapat po matapos na rin po ito sa lalong madaling panahon at mabigyan po ng pondo po ito since batas na po ito. Dahil time is of the essence, lalong-lalo na po sa ating mga senior citizens. Maring di na sila makaantay ng 2028 sa kanilang pagpapagamot bago matapos ang mga pasilidad na ito. Muli, lagi po ako nakasuporta po sa ikabubuti ng kalagayan ng ating mga lolo at lola, ang kalusugan po ng ating mga kababayan. At naniniwala po ako na ang kalusugan ay katumbas po ng buhay ng bawat Pilipino. Thank you po, good sponsor. Thank you, Mr. President. At maaaring mag-amend na lang